Ma, okay ka lang ba? Uminom ka muna ng gatas mo. Sigurado ka, okay ka lang ha? Kasi kung hindi, sabihan mo ko, pupunta tayo sa ospital. Okay lang ako. Renz! Teka lang. Saan ka pupunta? Umupo ka nga muna dito. Ano ba? Eden, Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. May trabaho ka ba ngayon? wala akong trabaho ngayon. Eh, saan ka nga pupunta? Dala ko na yung gamit ko. Aalis na ako. Gusto ko nang umalis dito sa bahay. Teka nga lang. Masyado mo naman akong binibigla. Bakit ka aalis sa bahay? Tingin mo bakit? Sa tingin mo bakit? Hindi ko alam, Renz. Wala akong... Eden, hirap na ako. Hirap na ako na saluhin lahat ng mga responsibilidad na hindi na naman dapat sa akin. Simula kasi napunta yung nanay mo dito, wala na, nagkandaleche-leche na yung buhay ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro na lang pasakit. Hindi na nagkakasya yung pera na dinadala ko dito sa bahay. Lahat na lang napupunta sa panggamot ng nanay mo. Eh, Renz, hindi naman natin inaasahan na magkakaganito si Mama, di ba? Kaya, intindihin mo na lang. Anong intindihin doon? Eh, taka ka pala talaga eh, no? Ilang beses ko lang sinabihan ka, di ba, na bakit tinanggap mo yung nanay mo dito sa bahay natin? Ang dami-dami mong kapatid na pwede mong itapon yung nanay mo, dito mo pa tinanggap sa bahay. Renz naman, sorry na kung tinanggap ko si Mama pero hindi ko naman siya matatanggihan eh. Nanay ko siya. Wala akong pake kung nanay mo yan. Eh, ako, paano ako? Asawa mo ako, di ba? Dapat sa akin ka nakikinig. Ngayon, kahit anong paliwanag ko, hindi mo naiintindihan kasi ang bobo mo eh. Parehas kayo ng nanay mo. Kung gusto mong mabuhay kayong dalawa, kayo na lang. Ayoko na dito. Lalayas na ako. Hindi ko kaya nasamahan yung nanay mo na responsibilidad ko. Hindi ko responsibilidad yung nanay mo. Renz! Ano ba? Babe, request ka lang kahit saan mo gusto kumain. Ako nang bahala. Gusto ko sa Wolfgang. Syempre, doon naman tayo lagi. Kasi outfit ko, di ba, bagay doon, di ba? Teka Friends. nga. Teka nga. Bakit? Kita mo ba? Ah, kilala mo ba yan? Sino ba yan? Tingnan mo nga, sa laki-laki ng mundo, sa laki-laki ng lugar natin, ito pa makakasalubong natin ngayong araw. Eh, sino ba yan? Asawa niya ako. Ikaw. Asawa ka? Oh my God, Renz! Pumapataw ka sa ganyang itsura? Asawa ko noon. Ha? Correction lang, noon. Eh, paano ba naman hindi ko iiwanan yan? Yung nanay neto na baldado, may sakit, sa akin pinaako yung responsibilidad. Gusto buhayin, ayaw trabaho. Ano yun? Asa sa akin? Kapal din naman pala ng mukha mo, girl, no? Di ba dapat ikaw lang yung sagot ng lalaki? Eh, bakit pati buong pamilya mo ata pinapaako mo? Ang galing mo magsalita. Kala mo, alam na alam mo buong buhay namin. Ikaw yung makapal yung muka. At ikaw, Renz, hindi mo ba naalala? Nang dahil kay Mama, nagkaroon ka ng trabaho. Kasi di ba, umaasa lang tayo dati sa kanya habang nandun siya sa ibang bansa. Tanga, noon yun. Pagkatapos, nung nagkatrabaho ako dahil sa nanay mo, nagkatrabaho ako, binigay ko naman lahat ng mga kailangan nyo nagkasakit. Di ko na kasalanan yun. Mabuti pa nga sana, mamatay na lang yung nanay mo Kung mamamatay nanay mo, magbibigay pa ako ng abuloy. Hindi yung buhay nandyan, araw-araw ako yung pinapatay nyo sa gastusin sa bahay, mga patay gutom. Matapos si Mamang kumalinga sa atin, alalayan tayo sa lahat ng bagay. Ganyan yung sasabihin mo? Utang na loob ko yon. Bakit naman hindi? Matagal na akong nagbayad sa utang na loob na sinasabi mo na yan. So, ayun, di ko na kailangan makonsensya pa kung yung nanay mo baldado, tas dahil sa kanya nagkatrabaho ako. Tagal na akong bayad dyan. Girl, dapat nga magpasalamat ka, binuhay pa kayo, di ba? Nagtrabaho, gano'ng katagal, babe? Nako, kulang-kulang 5 taon, 7 taon din yun. O, di ba? Maiya ka naman, 7 taon, kulang-kulang. O, buhay na buhay kayo. Kaya kung ako sa'yo, pag nasal mo na lang yung nanay mo, mawala na. Babe. Para, Ayaw mo na yan. Diba? Huwag mo nang Wala kang pag-aksaya problema. ng panahon yan. pangit mo kaya ka pala iniiwan. Yun lang ba? Alam mo, Renz, sa tingin ko, ginawa mo lang dahilan si Mama. Kasi ang totoo, nangabit ka. At ikaw, hindi lang 7 taon na bubuhayin mo yung asawa ko. Mahigit pa. Pero sana magsawa ka. Alam mo, Renz, hindi ako nagsisi na iniwan mo ko. Pero alam mo ba, mas mahal ko si Mama kaysa sa'yo ngayon. Kasi siya yung nanay ko, malaking utang na loob ko sa kanya.
Kaya sige, magpakasaya kayong dalawa. Sana mapakain ka ng pagmamahal na sinasabi mo sa nanay mo. Sana din mamatay na yung nanay mo. Tara na. Marami akong pera. No? Ma, Oh, si Renz, nakita ko siya. May kasama ng iba eh. ano ba yan? Akala ko. Anak, lakasan mo yung loob mo. Pero ma, paano ko lalakasan yung loob ko? Tanggap ko naman kung iniwan niya tayo nang dahil sa'yo. Pero siguro hindi yun yung totoo. Bakit siya nakahanap agad ng ibang babae? Kaya nga sabi ko sa'yo, yung mga bagay na ganun ang isipin mo para hindi ka masyadong masaktan. Hindi pinangihinayangan yung ganung klaseng lalaki. Nakita mo? Wala pa yatang isang buwan nakaalis dito. Pinalitan ka na. Hindi ko lang lubos maisip na magagawa niya yun sa akin. Aayos din ang lahat, anak. Nahihiya nga ako sa'yo, pati ikaw. Baka kaya kayo nagkahiwalay, kagagawan ko. Ma, huwag mo sisihin yung sarili mo. Mas ginusto ko nang pinili kita. Ay, hindi na ako makakahanap ng ibang nanay na katulad mo. Yan mo, anak. O, ayun, may tao. Tuloy po. Gandang araw po. Kilala mo ba siya na? Hindi. Ay, naku po, hindi niyo po ako kilala, pero ako po yung nagtatrabaho dati dun sa amo niyo po, sa Jeddah po. Ay, oo. Pinapunta po ako dito ni Sir Josh. Pinapahanap po kayo. Si Josh ba? Po. Naalala ko naman si Josh. Yun, yun po ba yung dati yung inaalaga ang bata? Oo, imong mo, 20 years ako sa kanila. Ako na halos nagpalaki ng batang yun. Kumusta ba siya? Okay naman po siya. Kaya nga po, kagagaling ko lang din po ng Jeddah kahapon. Ngayon lang din po ako dumating. Kaya diniretso ko na rin po kayo kasi parang sabik na po talaga si Sir Josh na makita po kayo eh. Hindi nga raw niya po kayo makontak. Pasensya ka na ha. Masyado nang matanda si mama para sa social media at saka masakit din siya ngayon eh. Ayun nga po kung okay lang po, baka pwede naman po sigurong mag-video call kayo. Hinihintay niya po kasi yung tawag ko na nandyan ka. Okay lang po ba? Sige po, kontakin ko na po. Ito na po siya, oh. Nani G? Is that you? Yeah. How are you? I'm good. Magandang gabi po. Buti naman, naaalala mo pa yung mga tinuro ko sa yung Tagalog. Of course. I have some news. I need you to fly back to Jeddah tomorrow. Hindi ako pwede, Diyos. May sakit na ako eh. What do you mean? Matagal na akong ganito. Kinakailangan ko ng maayos na pagpapagamot. Kulang kami sa pinansyal, kaya hanggang ngayon, eto, gustong-gusto ko na rin bumalik dyan, Josh, para makasama kayo. Kaya lang, nasa sitwasyon ako na ganito eh. I'm so sorry to hear that. Yvette is there with you, right? Oo, nandito. Yvette, if you can hear me. Yes, Sir Josh. Yeah. Sir. Okay, Yvette, just grab their information and I will send money ASAP. Okay, sir. No problem, sir. Okay, give it back. Nani G, whatever amount you need, I'll give it, okay? Just make sure that you get well. Josh, thank you ah. Pagaling ko, magkikita pa rin tayo. Don't worry about it. I need you to get better, okay? Okay, huwag mong kalimutan mag-Tagalog, Diyos, ha? Opo. I will fly back there as soon as I can. But for now, you focus on your treatment. Okay, miss na kita. I miss you too. Okay, bye for now. Bye-bye, thank you, ha? Nagina, talagang malaking halaga siguro yung papadala ni Sir. Isa pa, yung bahay niya, pinapacheck nga niya kung okay ba yung sitwasyon mo dito eh.
Kasi kung anong mga berya, mukhang siya yung gagawa ng paraan para sa'yo. Hindi lang yun, ha? Narinig ko pa galing sa kanya talaga na bibigyan talaga kayo ng pampuhunan para sa isang negosyo na sisimulan nyo. Naku po, Kalain yun. maraming salamat po ha. Hindi po namin inaasahan na ganito kalaking tulong yung matatanggap namin galing doon sa inaalagaan ni Mama dati. Sobrang Ayun na nga. bait nun. Halos, mo naman, baby pa yun. Ako na nag-alaga para ng anak ko ngayon. Saka talagang medyo nagsiselos ako kasi akalain nyo yun. Sabi niya, pagdating ko, kayo yung una kong pupuntahan. Bago yung pamilya ko. Diba? Ganyan kayo ka-importante para sa kanya. Miss Yvette, maraming salamat sa'yo, ha? Wala pong problema. Ganito po yun. Bali, sa akin po ipapadala ni Sir Josh yung pera. Babalik ako para ibigay po yun lahat sa inyo. Para mapagamot ka na rin po. Yun lang po yun. Ganun lang po. Babalik na lang po ako, ha? Pag okay na po. Maraming salamat po ulit Salamat, ha. ha? Wala pong problema. Nice Sige to meet you po. Wala po nga naman. Mag-iingat po kayo, ha? Salamat po. Alis na po muna Ingat. ako. Naku, anak. Ayan ang sinasabi ko sa'yo na ayos rin tayo, ano? Buti naman, day off mo. Lagi mo na lang akong iniiwanan. Ma, may day off naman talaga ako. Kaso nga lang, kailangan kong alalayan yung mga tao natin dun sa company. Kung hindi, baka anong mangyari? Mapahiya tayo sa iba nating kliyente, di ba? Di naman, lambing ko lang yun sa'yo. Kaya-kaya ko ilan yung alalay natin dito, oh. Ang lakas-lakas ko na okay na ako. Kaya nga ma, nakakapanibago talaga na nakakalakad ka na ngayon ng maayos. Di tulad dati, di ba? Tsaka maraming salamat talaga dun sa alaga mo na si Josh. Nako, talagang sobrang bait at napakalaking bagay talaga nung katatawag lang niya. O, ano Kanina, sabi? Ang sabi niya, Nani, kung kailangan pa daw ng, ikaw, meron ka bang kailangan na dadagdag na, pinansyal, ganon. Nako, mawala na po. Yung Oo. tulong na ginawa niya sa atin, napakalaki na. Yun ang sinasabi Eden. niya. Pero hindi na siya papayag na hindi tayo pumunta na Jeddah next month, ha? Ma, teka lang. Hingal na hingal ako kasi nagtatatakbo ako. Hinabol ko na makita yung bahay niyo na napakaganda. Totoo nga talaga, nakita. Ito bahay niyo na ba yan? Dumiretso na ako. Nagtanong ako kailangan ko kasi ng tulong niyo. Sobrang lugmok ako ngayon. Si Arian, yung nakasama kong babae, kinuha lahat ng pera ko Tsaka ninakaw yung mga alahas, tsaka yung mga iba ko pang credit cards, bank accounts, ginastos. Di, mabuti. Mabuti na nangyari yun sa'yo. Eden, ma, baka pwedeng patawarin niyo na lang ako sa mga nagawa ko. Nabigla lang naman ako noon na umalis kasi sobrang nahirapan ako. Alam mo, Renz, ako walang masasabi sa bagay na yan. Kahit ipinalangin mo mamatay na ako. Kayong mag-asawang mag-usap, hindi ko nasakop yan. Na, desisyon na yan ng anak ko kung ano man. Eden, patawarin mo na lang. Baka pwedeng balikan mo na lang ako. Babawi ako, gagawin ko lahat. Mapatawad yun lang ako. Renz, alam mo ba, yung ginawa mo, walang kapatawaran yun. Sinabi mong nabigla ka sa mga nangyari. Hindi ka nabigla. Sadyang makasarili ka. Matapos mong magamit si Mama dahil sa mga perang pinapadala niya sa atin, lumaki yung ulo mo, ayun. Nang si Mama na yung nangailangan, iniwan mo kami. Hindi mo inisip. Anong mangyayari sa amin na wala kaming katuwang? Ilang taon din naman ako nagtiis sa inyo, O tingnan mo, hanggang ngayon, yan pa rin yung panunumbat na sinasabi mo sa amin. Yung mga tinulong ko nun, itulong niyo sa akin ngayon. Sige na, walang-wala na ako. Patawarin niyo na lang ako. Kung walang-wala ka, walang-wala din kaming matutulong sa'yo. Makikipagbalikan sa akin? Hindi. Wala nang oras, wala nang panahon. Kasi alam mo, naasikaso ko na lahat ng papel na dapat mong pirmahan para sa annulment natin. Kaya maghintay ka na lang. At pwede ba, umalis ka na, baka tumawag ako ng pulis at bigyan kita ng kasong trespassing. Oo, naalis na ako. Tama sinasabi.